Ito yung gamit na argumento ng mga poor mindset. Kung totoo yan, dapat mga construction workers at mga farmers ang pinakamayayaman sa bansa natin ngayon. Ito kasi yung mahirap sa mga Pilipino. Na-misconstrue nila yung sinasabi nung mga mayayaman at piniloso po nila hanggang sa ginawa nila itong masama at hindi totoo. Ang sabi ng mga mayayaman, magsipag ka at makakaahon or yayaman ka din. Ngayon, sila bonak. Di ba? Yung pagsisipag na iniisip nila, yung gagawin mo ng paulit-ulit-ulit yung ginagawa mo ng mas matagal at mas nakakapagod. Yun yung kasipagan sa kanila. Kaya ang ending, di ba? 12 hours daw nagsasaka, 12 hours daw nagtatrabaho, pero bakit mahirap pa rin? Sa society natin, marami tayong pinapahalagan or vina-value. Isa lang dyan, yung monetary value, which is yung pera. Now, meron tayong moral and ethical value. Clearly, marami sa Pinoy at mga influencer, wala nito. Social value, yung halaga mo sa relationship, trust, reputation, and influence. Emotional value, cultural values, intellectual values, yung mga alam mo, wisdom, creativity, critical thinking, spiritual values, time values, health values, environmental and relational value. Ngayon, hindi ako nagtataka kung pera lang yung mahalaga sa inyo kasi nga, kulang naman kayo sa kaalaman ng humanities. Sabi mo nga, minor lang, di ba? So, hindi ako nagtataka na kulang-kulang or bungi-bungi yung values mo at ang nasa tuktok nito, pera lang. Pera na lang. Ultimo tanga bobo, maging confident lang sa social media, bebenta sila. Yan yung nire-rewardan ng society natin ngayon. Kaya look at the influencers who are thriving right now. Ngayon, pag-usapan natin yung sinasabi mong monetary value. Bawat oras ng manggagawa, may napoproduce silang certain value. And most of them are paid hourly or, well, let's say daily. But still, 8 oras has an equivalent of a certain productivity. Now, yung productivity na yun, of course, may karampatan siyang monetary value. Ngayon, kung ano yung monetary value ng katapat ng kung ano man yung trinabaho mo, of course, nakadepende yan sa market. 'Di ba? Hindi ikaw ang magsasabi ng kung ano yung value ng kung ano man ng trabaho nila, but of course, the market will always be deciding on that factor. Okay, pag-uusapan natin yung magsasaka or yung construction worker na sinasabi mong masipag. Sa 8 oras, let's say, 'di ba? Minimum wage yung kinikita nila doon sa tinatrabaho nila. Ngayon, kung minimum 'yon, dagdagan mo ng gaano karaming oras ba sila pwedeng mag-OT? Let's say 4 hours. Kalahati nun, idagdag mo. So, masipag ba sila o hindi? Of course, masipag. But yung return nung kasipagan nila, hanggang dun lang yung value. Nagigets mo? Malamang hindi. Ito na naman yung favorite na argument ng mga kamanggugoyo. Pagod na ako dito, di ba? Yung sweldo sa tingin nila nakabase yan sa pagod, but it was never the basis in the first place. Kasi kung totoo yan, di ba? Pagurin mo yung sarili mo para mas kumita ka ng malaki. Kahit na kung ano man yung napoproduce mo does not really equate doon sa monetary value na iniisip mo. Dapat sila yung mga pinaka-successful kasi sila yung pinaka-masasipag at nakabilad sa araw maghapon. Our society rewards ownership. Kung sinong maraming ari-arian at assets, sila yung pinaka-mayayaman at successful. Dito kasi natatanga yung mga Pilipino or karamihan ng mga Pilipino. Sa tingin nila, yung asset na sinasabi ng taong yan is nakadepende lang sa pera, sa lupa, sa bahay, so on and so forth. 'Di ba? Pero they never saw their brains as their greatest asset because, well, ano ba namang values yung pinopromote ng
taong yan. Yung tao na may-ari ng 10 apartment, tingin mo, mas masipag siya kaysa doon sa farmers na maghapon nakabilad sa arawan? Ano Sino kaya kasi yung mayaman? kasipagan Yung para sa magsasaka kanya? o yung No? may-ari ng hekta-hektaryang lupain na sinasaka niya? That concept is a lie na ginawa ng mga mayayaman na pag magsipag ka lang ng magsipag, then one day magiging successful ka na. Kung totoo yan, bakit maraming magsasaka na mahirap na nakuba na sa kakatanim? Diba? Sobrang basic naman. Kapag marami kang assets, kahit di ka kumilos, may magpo-produce ng income para sa'yo. Yung mga ganitong klaseng Pinoy, hindi nila alam na yung asset mismo can be themselves. Yung utak nila, yung kapasidad ng utak nilang mag-produce ng kung ano man yung binabayaran na malaki. Paano ka nga magpo-produce ng malaki in monetary value? 'Di ba? Kung hindi ka naman magaling. 'Di ba? Kung yung alam mo lang basic, kung yung kaya mo lang basic, ba't ka babayaran ng malaki? O diba, taliwas na siya doon sa sinasabi mo, huwag kumuha ng advice sa negosyo kung hindi nagne-negosyo yung tao. The same logic applies. Bakit ka hihingi ng advice sa isang taong hindi naman mayaman? Ngayong mayaman yung nagbibigay ng advice sa'yo, hihindian mo dahil hindi mo gusto yung method niya or hindi mo maintindihan. I'd like to believe that's the latter part. Well, this is Pinoy Extreme. Have a good day. This is Pinoy Extreme.